So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, alam nyo, tinatarantado talaga tayo na itong hakbang ng maisog na to no? Nakakagigil, promise. Nung napanood ko yung content ni Coach Jarrett, nakakagigil, sa totoo lang. Biruin nyo yung mga avid fan supporters nyo, kayo tinatarantado nyo, niloloko nyo yung mga sumusuporta sa inyo. Alam nyo kung bakit guys? Hindi ko naman sa kinukonfirm na totoo to, pero malapit sa katotohanan na itong si former President Rodrigo Roa Duterte ay nandoon daw po sa London, nagpapagamot, nagpapagaling dahil may sakit. Tingnan mo, nagkasakit ka na sa kakapanira mo. Hindi mo pa din tinitigil yan. Ito yung nakakagalit dito guys. Paano nagkaroon ng video statement? Paano nagkaroon ng pahayag? Itong si former President Rodrigo Roa Duterte, ukol nga po dito guys sa pagkansela ng hakbang ng maisog. Kung wala naman pala siya sa linya, kung wala naman pala talaga siya sa script, na-attend siya. Buwaka ng inang shit. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, planado na nga Planado lahat ng to. Planted to guys, para lang i-demolish, para lang i-character assassinate si PBBM. Nagigets nyo ba yung punto ko dito? Nang tatarantado kayo Tingnan nyo yung plane ticket ng kasi yung pinapakalap ng mga DDS vlogger. Yung plane ticket daw guys ng Tacloban mahal kasi binili daw ni First Lady Liza Araneta Marcos yung mga ticket para magsimahalan yung airfare papunta doon sa Tacloban. Pero tingnan nyo ngayon guys, natapos na yung hakbang ng maisog na rally na yan doon sa Tacloban, ganun pa din yung presyo. Pinapanindigan talaga nila guys na si First Lady ang mayroong kagagawa nito. Where in fact, yung kaap nag-post na. Before pa yung kaap nag-post na maintenance. Yung lugar, yung area, mayroong inaayos. Bakit inaayos? Kasi nga, gusto natin magkaroon ng improvement. Tapos pag hindi inayos, sasabihin nyo, nasaan ang pera ng taong bayan? Nasaan napunta yung taxes namin? Diyan kayo magaling sa pagrereklamo nyo Diba? Inaayos, nagagalit kayo. Buwa ka ng inang shit tong mga hayop na to. Nanggigigil ako, guys. Kasi wala silang ibang ginawa, kundi i-character assassinate, i-demolish itong ating presidente. Diyan ba kayo nabubuhay sa paninira ninyo? Hindi kayo dumadaan sa malinis na proseso Gusto nyo hakbang agad, malaking hakbang agad. Kasi guys, yung gusto nilang mangyari, maupo agad si Inday. Paano maupo yung anak niya? Bubita yan. Nawawalan ako ng respeto kung magsalita ako. Anyway, panoodin niyo itong sinabi ni Coach Jarrett. Ang sabi, nasa abroad daw yung maingay at nagpapa-check up. Hindi confirmed yun hindi ako sure kung totoo yun. Tinanong ko siya meron ka bang picture, meron ka bang something that will confirm, etc. Wala daw. O sabi ko, sige. Nakwento sa akin, nasa isang hotel daw sa London. Tapos ipinasara yung 2 floors. Doon daw siya nagpapagamot. Sa London. See? Paano maghahakbang ng maisog kung wala siya sa Pilipinas? Exactly! Chismis. Wait lang guys. Sabihin naman natin to na chismis o hindi, pero malapit sa katotohanan. Kasi yung huling nakita ko, itong si former President Rodrigo Roa Duterte na mayroon expose sa social media, sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, is yung huling niyang kasama si Alvarez, si Pantaleon Alvarez. Yung huling pa-press ko, doon ko guys huling nakita, first week pa yun guys, ng May. So meaning to say, wait lang bago natin ituloy yung video ni Coach Jarrett. Meaning to say, planado na nga itong gagawin nila sa Tacloban. Lalo pat alam nila na under maintenance, 'di ba? Pinlano nila sa totoo lang guys just to be maging kayo, matalino. Maghahakbang maisog kayo, magpe-prayer rally kayo sa baluarteng hindi naman kayo gusto. Sa baluarteng kung saan madami ang ayaw sa inyo, doon kayo magpe-prayer rally. Isipin nyo na lang yan. Tsaka magpe-prayer rally kayo, bakit yung mga taga Maynila pumupunta pa dyan sa Tacloban? Yung mga taga Davao pumupunta pa dyan sa Tacloban? Kala ko ba organic kayo? Ha?
Ano yung organic sa inyo? Yung mga trolls. Yun yung totoo dyan. Tapos ngayon ako sasabihan nyo na trolls? May trolls bang ganito yung muka? Nang shit. Lakas ng trip nyo sa buhay eh. Lakas ng trip nyo sa buhay. Baguhin nyo yan. Promise. Baguhin nyo yan. Ang pangit ng trip nyo. Sa totoo lang. Lang yun halimbawa lang naman, halimbawa lang. Kung nasa London talaga siya, o paano maghahakbang ng mais? Paano siya nakapaglabas ng statement? Na pinipigilan yung hakbang ng mais. Eh, siya nga, wala eh. Chismis lang yun hindi pa ako sure. Ulitin ko, chismis yun. Kung totoo yun, bakit naman ganyan ang labas, di ba? Ba't naman ganyan? Ibig sabihin, pinlano nyo na hindi talaga kayo magtutuloy? Exactly. Part of the script. Ganon guys eh. Ganon naman talaga. Diba? Part of the script. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, yung ginagawa nila kay Morales, part of the script. Diba? Dapat una pa lang halataan yun. Kung matatalino yung mga DBS na yan, hindi magkaganyan yan eh. Kaso ang nangyayari, ginagawa ninyong bobo. Ito namang mga DBS supporters na to, sana maging matalino naman kayo in the next time. Iniiputan na kayo eh. Nilalagyan kayo ng tahi sa ulo. Itong mga to, walang ibang, alam nyo yan nata yung pinaka-habit nila eh. Yan yung pinaka-trip nila sa buhay, ang manira. Therefore, kahit hindi lang align yung gusto nyo sa ginagawa ng ating administrasyon, ganyan yung gagawin ninyo. Talagang anak ng tokwa. Kung hindi ba naman kayo, kung matino ba naman kayo mag-isip, hindi sana kayo ganyan. Nanggigigil ako. Sino hindi manggigigil kapag ganito? Sumasakit yung yung ulo ko sa mga trip nyo sa buhay. Mukhang maaga akong magkasakit nito ng sakit sa puso. Ang sama eh. Ang sama. Now you know. Mga kababayan, na pinagtitripan lang kayo at ginagamit kayo. Part of the script. Kayong mga tauhan, kayong mga taong supporters. Kasi at the end of the day, ang gusto lang nila, makuha lang nila yung gusto nila na mapabagsak ang ating presidente. And after that, sa tingin nyo, lilingunin kayo ng mga yan? Ano yung sabi ni Digong sa taglay niya noon? Change is coming daw. Nagkaroon ba ng change? Is coming ka mo. Is coming, is come talaga yung nangyari. Walang change. Is come yung nangyari. Mahal niya yung Pilipino, bakit niya pinapategi yung mga mamamayan nating Pilipino? Wala siyang pakalam sa human rights. Tragisan to. Kaya ngayon, binabawian ka na ng panahon eh. Kung totoo man ito. Yun lang.